Hallelujah. God is good. Amen. You know, times have changed. Nakakatuwa kasi when we were taking up the offering, hawak-hawak ni Tessa yung phone niya. You know, in the 1990s, and when it's time for offering, whatever you're holding, you put it in the basket. You know, yung ganun ho, minsan wala kasi mga dalang pera o talagang, you know, they were touched by the Lord. Hubaran yan. Tas yun yung, sige, bigay ho natin yung ating kaloob sa Panginoon. You know. Kaya nga nakita ko, natuwa ako. Hallelujah. Diba? Times have changed. Ngayon yung pera nandun na sa phone, pwede na lang i-send. Hallelujah. Pero buhay pa ako sa panahon na ito. You know, I'm not that old, pero times have changed. Ang daming, di ba? Ang daming nangyayari, nakakatuwa. Before, no, you would just think na pag may gusto kang kausapin, isipin mo lang yung tao na, Lord, paisip mo ko. Ngayon, hindi. You know, yung social media, kaya mo kausapin yung tao. But, you know, it beats, you know, what beats that is, you know, you can talk directly to God. Hallelujah. Diba? Tayo po'y manalangin. You know, nakakatuwa, kasi yung exhortation ni Tessa was also one of the things that I wanted to preach sana today. Actually, yung scripture ko nga sana is Philippians 2:9, therefore God has also exalted Him, Jesus, and given Him, Jesus, a name which is above every other name. Yun din sana ang i-message ko ngayon. So Lord, thank you. Hallelujah. Thank you, Panginoon, for a mighty army in our midst, Lord God. Worshiping you, knowing their worth, because you are our Heavenly Father, you are our Creator, you are everything, and that you have given us Jesus, our strength, Lord. Hallelujah. Father, we worship you. Salamat sa umagang ito. Panginoon, Lord, we thank you, Father God, that we could gather together and just worship you, honor you. Lord, just say thank you to you, and Lord, just offer our time, our ears, Panginoon, so that your word will just have its place in our hearts. Panginoon, maraming salamat in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, ang ating pong topic ngayon is about the sure provider. You know, yung sa atin, sa buhay natin, gusto natin always sure. Gusto natin lagi 100%. Parang pag hindi 100%, parang nakakakaba. Ganun lagi. People nowadays are becoming more impatient. People nowadays are becoming more doubtful. Kaya sa atin, parang gusto natin lagi sure. And sa atin, you know, when we talk about, you know, 100% of everything, you know, we think about God. You know, He is our provider. You know, yung kanyang, the many names of God, isa doon is yung Jehovah Jireh. Yung ibig sabihin doon, the Lord provides. In the mountain, the Lord provides. You know, bakit sa mountain? Because, you know, in the mountain, the believer, you know, yung si Abram dati, you know, he trusted God. And he went to the mountain that God has ordered him. And then there, you know, God showed Himself mighty and, you know, the God of love. And He provided for the worship. Sa atin kasi, you know, whenever God would give us something, ang tendency natin is to thank Him. Of course, di ba? Sa atin din yung pag yung nagbibigay yung maliliit na things, you know, we say thank you. Sa Lord pa, very appreciative tayo. Kaya ganun yung pag-honor natin. You know, kaya yung topic na naisip ko na parang, Lord, I just want to speak about the sure provider, which is you. So yung ating topic ngayon is going to be like parang naka-timeline kung paano siya nagiging sure provider for His people. Now, when we talk about encouragement, you know, the Bible is packed with promises of God. It is packed with the Word of God. Kaya doon tayo, syempre, wala na tayong magkukunan. So, tingnan natin, you know, God takes care, you know, God provides for our needs in Philippians 4:19. Sabi niya yan, and my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Here, Apostle Paul, you know, is presenting his intimate and personal relationship with God. Alam niyo yung pagkakasabi niya ng my God will supply, yung sa kanya, he is trusting and he is fully reliant on God. Ito yung pagkakapresent niya. And, you know, somehow, alam niyo, association brings impartation. Ang gusto niya is for other people to also have this connection with God. Yung ganong klaseng relasyon. At ang sabi niya dito, He will supply all your needs. Alam niya yung
all your needs, ito yung spiritual needs, emotional needs, at pwedeng relational needs. Hindi lang tayo confined sa material needs. But, in context of this passage, nandito tayo sa material needs. Now, the manner wherein, He gives, His supply is not according to the standard of man. Thank God. Kasi ang tao parang high, moderate, low, ganon, depende sa supply. Pero ang God natin, ang Diyos natin, ang Ama natin, sobra. He provides. At yung kanyang pagbibigay ay sobra-sobra. It reflects His generosity. It reflects who He is, His character. Kaya yung manner ng pagbibigay niya ay makikita mo kung gaano kadakila at gaano tayo kamahal ng Panginoon. Truly His love is unconditional. When you think, when you begin to really look at things, even the lives of people, how faithful God has been to them. Makita mo na, wow, God, you are really amazing. Nakakatuwa siya. And, and this verse is, summed up that everything is through Jesus Christ. Naniwala tayo, nanampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo, kaya, ganun tayo kinikilala ng Ama. Tayo yung mga anak na tayo yung kanyang biniyayaan, grace upon grace, blessing after blessing. Na, yung makita nga natin dito, yung Greek word dun sa supply is plero, to make full, to satisfy. Whatever it is that you need, God will make full. Diba? Yung talagang satisfied ka. And when you think about satisfaction, ito yung makikita natin, yung mga, the manner how God, fed a large party. Now, they were fed to the full. Sabi nga, pag busog na busog ka, yung noo mo daw, tsaka yung tiyan mo magkasing tigas. At hindi lang yun, may Sharon ka pa. Ganon yun. To make full, to satisfy. Talagang solve na solve ka. Now, here, God is the ultimate giver. James 1:17. Makita natin. Whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father. So whatever is good. What is good? Love is good. Ang taong walang pag-ibig, malungkot. Ang taong walang pag-ibig ay hindi nakakakilala sa Diyos kasi ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Kaya alam kong lahat kayo, punong-puno kayo ng pag-ibig. We can only love God because we have already experienced that lavish love that He has for us. Ano pa yung whatever things are good ba? Peace is good. Ang hirap yung may kabagabagan tayo sa puso. Parang hindi ka makatulog. Parang hindi ma-digest, may pagkain na masarap pero hindi ka makakain. Peace is good. Peace is, hindi lang yun parang peace of mind, hindi lang tranquility, kundi it's great success. Yung overwhelming success, yung well-being, yung buong-buo ka na ayos ka. Nothing broken. Ano pa yung whatever is good? This could be relationships, di ba? Ang sarap yung, when brethren dwell together. Last night, somebody texted me, gabi na, I really wanted to doze off na kasi mga 9:30, talagang sobrang pagod ako this whole week. At tulog na yung mother ko, yung binabantayan ko. Tapos di nakita ko may message siya na, can I call you? Tapos parang nag-aalis pa ako, sabi niya sa akin, kahit 1 minute. It's such a blessing for other people to want to talk to you, not to ask you for anything. Alam mo, sobrang parang namangha ako kasi this person wanted to talk to me. At ang sabi niya, na may miss lang daw niya ako. Tapos ngayon, ang laking blessing, may dumating na parang hindi natin inaasahan. Nakakatuwa. Parang, wow, diba? Parang, Lord, thank you sa mga many blessings. Another thing that is good is opportunities. Yung lahat ng pagkakataon ay dala ng Panginoon sa atin. At ang maganda sa mga opportunities, when, opportunity meets preparation, success happens. Hindi pwedeng may opportunity, pero hindi ka prepared, o kaya may opportunity, tinalikuran mo, walang nangyari. It's just like the parable of the talents, kung saan the master was going away, then he called his servants, tapos sinabi niya sa servants here, I'm going on a long journey, sa isa 5, binigay niyang talents, sa isa 2, sa isa 1, so immediately they put, the talents to work, yung isa hindi binaon.
opportunities come sa atin, we receive it, we get inspired with it, matuwa tayo, and nai-invest natin, napapalago natin. So, ano pang sinabi dito? Good pa lang, maganda na eh. Perfect pa kaya? So, ano yung perfect? Perfect love of God. Unconditional, na kahit na parang ang dumi-dumi natin, dapa tayo ng dapa. God is still loving on us. God does not look at the dirty you, kundi clean. Diba? At yung clean na yon, perfect na naman yon. It's the perfect righteousness of Jesus Christ. Yung kung ano yung meron siya, yung katuwiran niya, yung holiness niya. It's not out of our performance or behavior that we're holy, that we are righteous, na matuwid tayo sa Diyos. Kundi it's out of the gift of God na galing sa Kanya. So ito yung klase ng mga binibigay ng ating sure provider. Kasi just imagine, if we work on our own righteousness, on our holiness, ay kagaya nga nung kwento ko sa inyo, nung bago ko mananampalataya, long time ago. 12 hours lang. Yun ang suma ko. Pero hindi ko alam kung yung 12 hours na yun, talagang pasado pa yun. Kung yun ang basihan, kung sarili ko. Pero ang basihan natin is, what Jesus has done for us. Kaya ang ganda ng ating kalalagayan sa Panginoong Jesucristo. He has paid everything, and He has handed everything to us to enjoy. To live life to the fullest. To live life, confident that we have a loving Father. That, every day is a blessing. That every day is packed with His good surprises for us. So, lahat yan, ano pa yung mga perfect things? The Word of God. Nakakatuwa how, the writers, magkakaibang taon, magkakaibang occupation, and yet magkakatuhog yung mga sinulat nila. At, the Word of God is so perfect that, it is alive. Na hindi siya outdated, kundi buhay na buhay siya. And, the Word of God does not return to Him void, but it accomplishes the purpose for which it was sent. It's perfect. Hallelujah, nakakatuwa. Ito yung galing sa Kanya. Kaya pag ninanamnam mo yan, talagang hinatid sa atin through Christ Jesus. Lahat na yan. Diba? Hallelujah. So, now, in context, yung kaninang binasa natin sa Philippians, this was a setting in their time when the Philippians, gave an offering to Paul. Ngayon, yung offering nila kay Paul, it was because, Paul had a missionary journey. And, the church in Jerusalem was already suffering persecution. So, dahil sa may persecution, people there did not have jobs. Hindi nila binibigyan ng trabaho. So, hindi lang yun, ginigipit pa sila. So, si Paul, siya yung missionary, siya yung go-through person. So, these people, were supplying the needs of Paul, at si Paul din nakakapagpadala dun sa kanyang mga missionary centers. So, makita natin, it was, the money from the Philippians that sustained Paul and the other believers, but that money came from God. Diba? God was the first who blessed them, and these people have given the seed to sow for the harvest, for the other people. In 2 Corinthians 9:10, makita natin dito, 3 characters. Sabi niya, now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. So 3 characters. Number 1, of course, it is He who supplies the seed. We may be like, the vessel, the person that will give towards a cause, but it came from God. Siya yung source. Kaya tayo, parang relax lang tayo. Whenever God would give us, bigay natin. Kung wala tayong maibigay, wala pang binibigay ang Lord. So do not put the pressure on ourselves. Kasi siya, sa Kanya nang gagaling yan. The second character here is the sower. So yung sower na to, sows the seed. Yung sower na to, hindi kinakain yung seed, kundi ibinibigay, ipinupunla yung seed. Now, ang third character dito is the harvest. The harvest is the recipient. The harvest, of course, ito yung mga tao na because you were faithful to what God has given you, they benefited.
Pero yung harvest na yon, sila yon. You know, sa atin kasi, iniisip natin na pag tayo nagbibigay, this will be a promise that you will be financially blessed. Hindi personal. Kung hindi, daluyan ka. Amen? Kasi ito rin yung parable nung that he who was given little will be faithful in much. Ito rin yung daluyan na binibigay sa atin ng Panginoon, pamamaraan. So, it is God who makes the giver capable of giving. You know, yung pag wala tayo, glory to God. You know, kasi ang Lord tuwa sa atin kahit meron o wala tayo. Sa Kanya rin ang gagaling lahat yan. So, relax tayo. So, God will multiply the seed of those who give in order to increase the harvest of the righteousness that comes as a result. You know, ang mission ng Panginoon is, for people to be saved. At ito yung sinasabi, the harvest of righteousness. Sila yon. Tayo rin to dati. At ngayon, we are already in this mission that, God has given us. Sabi nga, di ba, yung ating commission, go out into all the world and preach. Make disciples. Hindi lang preach the good news, kundi make disciples, alagaan natin yung mga tao. Patuloy. Hindi yung one-time event. Ito'y patuloy. Tuloy-tuloy lang. So, here and now, the Heavenly Father, promises to meet our needs. Siya yung bahala sa mga pangangailangan natin. So, sometimes people think that, you have to give to get. That's old covenant. That's person-initiated. Hindi. Tayo, we receive and we give. No pressure. Yung kung tayo ay binigyan ulit, pabalik ng Panginoon, ganun din yun. It's the distribution system of God. But we do not give to receive. Old covenant yun. New covenant, we have already been blessed. Amen? Lahat binigay ng Panginoong Jesucristo. Tayo lang, we just discover every day yung kanyang mga blessing, and then, we put it to work. We become good stewards of whatever that He has been giving us. Dinadali natin. Yung good stewardship, it's 3 T's. Time, treasure, talents. Hindi lang puro pera. Let's not think na, I have to give money. No, treasure yung talents natin, yung tayo mismo, yung skills, yung abilities, yung time. Natutuwa ako kasi dito meron tayong celebration of talents. People, would do their, specialty for the church. Nakakatuwa. Nakaka-bless. So, yun. God's supply is not related to our performance, but it is according to His glorious riches. Hindi sa dahil tayo ay napakagaling. Kung hindi, dahil sa Kanyang kaloob. Yung kanyang puso na nagkakaloob. Sa kanyang, yung kanyang glorious riches. Yung kanyang kadakilaan na mga kayamanan, kayamanan, riches, kayamanan. So, sa atin, makita rin natin dito yung giving seed to the sower. This also speaks about the parable of, this is not a parable, this is a story of the feeding of the 5,000. Naalala niyo saan galing yung ibinigay? Ito rin yata exhortation ni Sister Arlene last week. Yung 5 loaves, 2 fish. Diba? Kita natin dito yung nagtanim ay yung bata. Yung bata, it was the boy's lunch, yet it fully satisfied 5,000 men, women, and children. Napakadaming sinatisfy. So, yung bata na yon unexpectedly. So, hindi natin sabihin, yung mga matatanda, sila yung pwede mag-sow. Hindi, ito bata eh. Yung mga marami ng alam sa Bible, sila yung pwede mag-sow. Hindi, ito bata eh. Baka naisama lang siya eh. And what he had was he wanted to participate in this big gathering. Amen? He knew Jesus was there. Kaya ready siya. Yun naman lagi tayo eh. Ang hinahanap ng Panginoon, yung availability natin. Amen? Are you available for Him to perform His work on? Diba? Tayo ba ay handa? So, yung pagbibigay ng Panginoon ay sa ating mga pangangailangan. So, makita nga natin ngayon yung timeline
of His sure provision. In the Old Testament, the Israelites have been freed from slavery in Egypt after 400 years. Biruin nyo na itong mga taon to may magandang pangako, and yet, they served as slaves. Tagagawa ng bricks, tagagawa ng pyramid. Kaya maganda yung pyramid kasi gawa ng mga Israelites. They cannot take, all credit to that because ang mga laborers nila, mga Israelites. So they were in a journey from Egypt to the Promised Land. And yung journey na yon, nagkatagal-tagal because these people were always complaining. So ang kanilang complaint, this was they wanted food. They were hungry. Normal lang naman, No, pwede naman din mag-order lang. Diba? Nakakita na ba kayo sa Jollibee na parang, gutom na ako. Diba? Chicken Joy! Diba? Siguro itong mga total, hindi na nila talaga makontain. So ito, they were already grumbling, complaining to Moses and Aaron, the leaders, about their hunger. They wanted food. So ang ginawa ng Panginoon, ang response ng Panginoon, nagpaulan ng manna. It was just like coriander seeds, parang dew. Na every morning, na kukunin nila yun. So God also had this instruction that every morning, i-collect mo yan, but on Sabbath, twice. Diba? So, yung every morning na pagko-collect nila, number one, it was fresh. Diba? Sarap yun, fresh yung food nila. Pangalawa, and this is also the basic, I think. It was a reminder that God will supply daily. Hindi lang one time na, sige na may usapan tayo, may kontrata tayo. Di ba, ang daming minsan mga kontrata na nakalimutan, napabayaan yung kontrata, parang nagkalimutan. Pero ang Lord, every day. At yung mga tao, they gathered as much as they want. Yung makukonsume na lang nila. Kaya hindi pwede doon yung greedy, yung, sige, kunin natin lahat, Kasi available naman Kasi napapanis. Pero yung kinain nila, okay yun. Okay lang yun. So, makita natin dito na the Israelites ate manna for 40 years until they came to the border of the land of Canaan. So, hindi lang din naman pagkain yung kanilang kinomplain. When they were thirsty, eto na naman, nag-complain na naman sila kay Aaron, kay Moses. And this happened twice. Nangyari ito sa Kadesh, something, ayun, sa Horeb at sa Kadesh. Biro mo, Exodus 17, Exodus 20. When Moses struck the rock, water flowed. Saan kayo nakakita niyan? Pero saan naman kayo nakakita? Yung exhortation naman ni Bless nung minsan sa amin. Honey. Di ba? There was honey in the rock. Hallelujah. Super special. Parang ice cream cone na sa vending machine. Ito, honey in the rock. Kasi ordinary was water. And water is very vital. Napaka-importante. Pero ito may special, honey in the rock. So ganito, nag-aalaga ang ating sure provider. Even in the wilderness, far from everything, God will cause, you to be fed. Amen? Kasi minsan sa atin parang, paano na, nakakangamba. But, may pamamaraan ng Panginoon at siya sa kanya manggagaling yan. Now, the Israelites had spiritual food and drink. Yan. God was with them, providing for them. Alam mo, mula noon, Old Testament, hanggang ngayon, ganun pa rin. Amen? Yung sa akin, yung journey ng buhay ko, naisip ko nga, sabi ko, ang dami ko na nagawa, naging employee ako, naging negosyante ako, ano pa ba, nagtrabaho ako for other, kasi dati sa pamilya ako nagtrabaho ako sa iba, tapos dumating yung time na wala akong trabaho, at, hindi ako nagutom. Amen? Nakakatuwa, hindi ako nagutom. So, God was with them, providing for them. Nagbibigay ang Panginoon sa kanila. If these people were left on their own, they would not have survived. Sandali lang, patay na sila. Gutom. Namatay sa gutom, dilat. Namatay dehydrated. Diba? Dehydrated. But God was with them, providing for them. Ganyan ka-special ang mga tao ng Panginoon. Amen? In the New Testament, Matthew 6:25, therefore I tell you, do not worry about your life,
what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Now, yung word dito na worry is merimnate. Worry is to be anxious about. Yung anxious ka. Parang, alam niyo yung mga taong na-anxious, nagkakaroon ng acid reflux. You know, kala ko dati pag hindi ka lang nakakakain, doon ka lang nagiging acidic. You know, when you skip meals. But when you skip the word of God, nag-acid ang tiyan mo. You know, kasi parang natetense ka eh. Queasy ka eh. Yun ang nangyayari eh. So, this implies, yung being anxious, this implies being divided or distracted, suggesting that worry can pull us away from faith. Kasi wala ka sa pananampalataya, anxious ka. You are worrying. Sabi nga, ang worry daw, para kang nakasakay sa rocking chair. May movement, pero walang progress. Ganon ka lang ng ganon. You know, yun ang paikot-ikot sa isipan mo. Ang kinakain lang nun, ikaw. You know, your peace, lahat. You know, ikaw lang na nagiging problema doon. So, in the Sermon on the Mount, ito yung inaddress ng Panginoon, di ba? Kasi alam niya na kailangan ng tao yung salita niya. Na kasi people, they would be worrying, they would be anxious about things. Kaya ito yung mga sinabi niya when he delivered the Sermon on the Mount, kasama ito. Now, in verse 26, sabi niya ganyan, "Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?" Alam niya yung, when I was just meditating on this, birds fly. Diba? Parang, ang gaang-gaang nila. You know, when they flap their wings, meron silang take off, meron silang power to take off. And then, you know, nakaka-glide sila. And they sing, chirp. Nakakatuwa, the way that they speak probably to each other is like a song. At hindi lang yun, birds have this bird's eye view. Yung mata nila, medyo magkahiwalay, and yet, you know, makita nila yung scope. That is how birds are. And another thing, you know, have you even considered, you know, yung brain, yung laki ng brain ng bird? Compare it to the size of your brain. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. Yet, our Heavenly Father feeds them. You know, hindi sila nag-worry, hindi sila parang galit na galit. You know, yung nahihirapan. Kung hindi, you know, they're just being birds. They're just enjoying. You know, they are carefree, they sing, they fly, you know, and they have bird's eye view of things. Bird's eye view of things. It's gonna be okay. The Lord will provide. Kasi sa atin, pag hindi na natin alam yung anong mangyayari bukas, darating ba yung kausap ko o hindi, parang nagdilim na tayo eh. But no, tayo, we can look at the future. Because, you know, our trust is in God. Now, yung pagiging anxious natin, you know, pagiging worrying natin, you know, it is very limiting to us. Alam niyo, habang ginagawa ko, namiministeran ako, sabi nga eh, you know, ikaw ang unang makaka-receive ng message. It is very limiting. You know, pag inisip mo yung pag-worry, napakababaw. Kasi ito na nga, ikinumpara tayo sa birds. Yung birds, diba, ang liit-liit niyan. You know, at hindi yan, kumbaga, it is not in a shelter, walang confinement, diba? Sa creation, diba, God created everything else, and then He has placed man after He created everything else. Ano ibig sabihin? You know, the universe is ours. You know, He created the universe for us. And yet tayo, nagwo-worry tayo. Ang Lord, He spoke things into existence. And then He formed man. Ganon tayo ka-special. Amen? So do not worry, do not worry. Now, Jesus assures His followers that God provides. Now, meron tayong isang PowerPoint. Tayo, we go past survival and head towards the family business wherein you are an heir. Hallelujah. Meron siguro isa pang PowerPoint yan. Yan.
Ganun. God reassures His followers that God provides, and anxiety, fear, and worry are useless. Amen? So lagi tayo sinisigurado ng Panginoon, sinisiguro sa atin na He will provide. Darating. Amen? Sabihin nga natin, darating ang Panginoon. Meron para sa akin. Diba? Huwag tayong mabahala, huwag tayong mangamba, huwag tayong maging aligaga. You know? Dahil it will just rob us away of our focus. Nagiging nagiging negative, nasi-setback tayo niyan eh. So, sa atin, we are to take control of what is going on in our minds and hearts. Yung pagte-take control natin, in Ephesians 5:25, the Word of God is a means by which believers are transformed and made more like Christ. If worry, fear, anxiety is here, present here, go to the Word of God. Tinatransform niya tayo. Amen. Hindi lang niya tayo tinatransform. Once we engage in the Word of God, we speak the Word of God, we are, using this double-edged sword. First, He spoke it, then we speak it. And everything that He speaks comes to pass. Amen? So tayo, pangangalagaan natin, iingatan natin kung ano yung nasa isip natin at nasa puso natin. Lagi yung salita ng Panginoon. It can be in worship. Amazing, Dati ang worship namin, napaka-konti lang ng mga artist. Ngayon, ang dami. Grabe, ang dami ngayon. Tapos, meron pang alternative na Christian artist na ang gaganing din. So, sa atin, take hold of what God has presented us, given us, yung mga talents ng mga ibang tao. So, we are to live trusting Him to provide what is needed without living in fear and anxiety. Magtitiwala lang tayo na siya magbibigay sa atin. Now, yung ating pagte-take hold of what is going on in our minds and in our hearts, isa ding illustration na naisip ko dito is, how we take care of, the equipment in the laundry. Yung mga washing machine, yung mga ganyan. Doon sa washing machine namin, tinatab flush namin yun. Pag tinab flush mo yun, you take out, tinatanggal mo doon, you are taking out the filth and the smell na naiiwan because of use. Sa atin din, kung meron nag-accumulate sa atin, kailangan matab flush yung isipan natin. Di ba? Tanggalin kagad yan. Daily washing by the Word of God. Hinuhugasan ng salita ng Panginoon ang puso natin, ang isipan natin. Amen? So yun yung paglilinis yun. Now, in verse 28, he also talks about, the lilies, in the field, the flowers in the field. Pero hindi ko nilagay yung scripture. Kasi ang nasa isip ko, yung Jaira. Ito yung song na favorite ni Sister Arlene. Sabi niya ganyan, hindi mo pa narinig yung pinaka-chorus, second chorus ba? So yung second chorus niya, yung if He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? Diba? Kantahin niyo ng gagandang boses. 1, 2, 3. If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He love you? How much more will He clothe you? Diba? Diba, ganon na lang niya. The flowers in the field are here today and gone tomorrow. Ikaw pa. Dinadamitan ka ng Panginoon. Yung pagdadamit sa'yo ng Panginoon, hindi yung ano yung damit mo nung bata ka, yun na yung damit mo forever. Hindi. Meron kang progression. It not only speaks about our covering, but it speaks about the progress that God wants you to have. Amen? Nag-a-accelerate ka. Hindi tayo nare-retard, kundi nag-a-accelerate tayo. Hallelujah. God is so good. So, yan yung mga sinasabi niya na do not worry. So, in conclusion, verse 31, so do not worry saying. Kasi pag sinesay na natin yan, susunod na yan, grumble, complain na. Do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them.
Binigyan niya yung comparison. These people do not know God. They are separated from God. But these people know God and they received His love. Continuously receiving His love. Hinalin tulad ng Panginoon. Kaya napakahalaga niyan. Ikaw may Diyos ka na naranasan mo yung pag-ibig niya at patuloy mo mararanasan. Amen? So worry is the wrong use of imagination. Yung imagination natin is very fertile. But tap it in to God. Huwag yung imagination na pangit. Ngayon, ang daming nabubuko yung mga pangit na gamit ng imahinasyon eh. Kasi nilalagay, ina-upload sa social media. Hindi, tap it in to the source of everything that is good and perfect. Everything that is, love. Everything that is, giving. Doon natin ilalagay. Yung sa atin, when we have our trust and reliance on God, it is framing our future in faith instead of fear. Pag pinanghahawakan natin yung salita ng Panginoon sa atin, parang talagang hinuhulma na natin yung ating future. Parang ang tanong bakit butas-butas yung PowerPoint mo? Parang ang tanong paano yung kinabukasan? Yung kinabukasan secured. Bakit ganyan? Secured. Kasi dapat yan yung ganun yung center lahat Paanong kinabukasan mo? 100%, He is the sure provider of everything. Everything. Physical, emotional, spiritual, material, everything. He is the sure provider. Hallelujah. When we worry, it becomes the dream stealer. Minsan, ang Panginoon, babad na babad ka sa layunin niya. You begin to dream with God. But when you start to worry, parang lahat yun na wash away. It becomes a dream stealer. Don't let, worry do that to you. Doon lang tayo sa Panginoon. Hallelujah. To live in worry about the money we don't have is living under the control of money, rather than living in complete reliance on God. Kung wala tayong pera, iganon natin yung ating bulsa at sabihin natin, Lord, thank you. You are the sure provider. Amen? Ganun mo yung damit mo. Isahod mo na lahat. When I was like the admin in the big church, admin ako, cashier ako, ako din yung sa disbursement. So alam ko yung flow ng pera. I would line up all the checks of the church. Lahat ng passbook ng church. And I just start, laying hands on it. Yung offering, pinagpa-pray ko yun Maliit o malaki. I'm just grateful to God. Nagbigay yung mga tao. Lord, I thank you na, Lord, they are flourishing. Thank you that they are blessed, that these people, yung mga hindi nakapagbigay, Panginoon, salamat, Lord God, that you will give them the capacity to give. Hallelujah. Tsaka yung pera namin, Lord, lalago. You know what? Dati, nung una kong pasok sa church, nung nagbilang ako, sabi ko, bakit ganito, Lord? Mas marami pang pera yung labas kesa sa church. But behold, pinakitaan ako ng Panginoon. Hallelujah. Hindi lang niya ako pinakitaan ng pera, sinamahan pa niya ako ng mga tao na magaling gumamit ng pera. Hallelujah. Yung mga tao na nagmamalasakit. God surrounds you with people. He provides the divine connection for your growth. Kaya ako natutuwa ako, nag-grow yung church. Kung saan man sila nandun, they are growing, they are receiving the divine connections that God has placed in their lives. Kasi ako tuwan-tuwa ako yung ibang mga tao sa church doon, sabi niya, Sister Sev, nasa loob ka lang ng room. Sabi niya, paano ka makikita ng mga tao? But I was already very full of them. Kasi nakakatuwa, inilalagay tayo ng Panginoon So, worry keeps you on the sidelines of life. Pag nag-worry ka, nandun ka lang sa tabi. Baka nga nandun ka lang sa sulok, nagmumukmuk It leaves you, it takes you away from the center of what God wants to be happening in your life in this generation. Kasi bakit? Tingin mo sarili mo, api ka aba ka Di ba? Yung parang self-pity ka Kasi nag-worry ka.
Sinasideline mo yung sarili mo. Hindi sideline na may extra income. Hindi eh. Sideline, doon ka lang sa tabi. But God wants you to be in the center. As you are in the center of His eyes. Amen? Main focus ka in the midst of other people. You know, God is so amazing. You know, He sees the multitude and He sees you. He sees your heart. He sees everything. And He gives you proper direction. Ganun nakakatuwa ang Panginoon eh. So, the antidote to worry, biro mo, antidote no? Because kung walang antidote, na poison ka na. The antidote to worry is to put your faith in God in all things. Kasi wala ka rin naman magagawa eh. Bigay mo sa Panginoon. Put your trust in God. So tayo, we are invited to the freedom of, having this anxiety that comes from inappropriate concern for material things. Inaalis tayo ng Panginoon dun. Ginagawa ng Panginoon, dito tayo anak. Dito tayo sa family business natin. Dito tayo sa ginagawa natin. Dito tayo sa pagpapalago ng pamilya natin. Hallelujah. Dito tayo sa pagpo-flourish ng lahat ng bagay na hinanda ko para sa inyong lahat. Amen. Everything has been provided. Everything has been created for us to enjoy. God takes pleasure in the prosperity of His children. Hindi KJ ang Panginoon. Gusto ng Panginoon, talagang tatak, Diyos ka. Hindi yung branded ka lang ng ganito, branded ka ng Panginoon. Ang brand mo is loved by God. Yan ang brand mo. So everywhere you go, whatever you do, whatever you have, speaks about the love of God. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Maganda ang plano niya sa atin. Now, sa New Covenant, Galatians 3, verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on the tree. So itong law na to na sinasabi, this came through Moses. Diba? Si Moses ang nagturo ng law na yan. Sa law na to, you are blessed when you obey, when you are cursed if you disobey. So any failure to obey the law brought in a curse. So ano yung mga curse? Ang curse na to is spiritual death. You are separated from God. At hindi lang yun, yung death, physical death. Kasama sa physical death, sickness. Sickness is slow death. Kanina yung bisita natin, tinanong, kamusta ka? Nagkasakit ako, pero okay lang. Sabi ko, okay lang, na-ICU siya. Pero hindi sa Panginoon. Diba? Nangyari yun, pero buhay. Amen? So, ito yung curse. Wala na kasi tayo sa curse eh. Amen? Kaya yun ang panghawakan natin. So, wala tayo sa spiritual death. So, wala rin tayo sa, yung spiritual poverty. At kasama doon, yung physical poverty. Wala rin tayo sa sickness and disease. Binayaran na ng Panginoong Jesucristo yan. So, the word redeem, sa Greek, exagorazo. It is the process of purchasing a slave's freedom. Kaya malaya tayo sumamba sa Panginoon, malaya tayo mag-receive sa Panginoon, malaya tayo mamuhay na minamahal ng Panginoon. Amen? Hindi na tayo cursed at hindi na tayo makakaranas ng punishment galing sa Diyos. Yung wrath of God, hindi na natin mararanasan yan. Amen? Pag magugunaw na ang mundo, dadali na tayo sa langit. Hindi na para sa atin yan. Well, kung gusto nyo i-experience yan, you can stay. Kung gusto nyo, parang, sige, pero ang gusto ng Panginoon, dalhin tayo lahat. So, yung redeem, it's a financial term that is referred to the process of purchasing a slave's freedom. So, we are free. We are no longer slaves. Amen? We are children. Hindi lang nga children eh. We are heirs. Hallelujah. Ang sarap na pakinggan na, tayo ay tagapagmana. Tagapagmana ng lahat ng hinanda ng Panginoon. At lahat ng mga tao pa na makakilala sa Kanya. Heirs tayo. So, when a slave is redeemed, he or she was no longer bound to the rules and expectations of a slave's life. So tayo, hindi na tayo yung do this, do that.
Yung sa atin, because we are experiencing the love of God, sa atin, gusto nating gawin. I want to do this. If you are not ready, fine. But the Holy Spirit will lead us in our life. Kaya tayo relax lang tayo. Hindi tayo performance-based, kundi tayo faith-based. Kasi tayo already recipients of everything. Binigay na, ikinaloob na sa atin. Nasa atin na lang ngayon is a life of stewardship. Paano mo pamamahalaan? May mga times na nakakatamad. Relax, take a rest, then go back. Go back to the race. Balik tayo. So, we are no longer required to observe the law's commands as the Israelites were. So, hindi rin naman tayo Israelites, kaya hindi tayo mag-observe ng law. So now, through Christ's redemption, we no longer have to face His, God's judgment. So, sa verse 29, and if you belong to Christ, then you are now Abraham's child and a true heir of all his blessings because of the promise God made to Abraham. Diba? Dahil tayo ay nananampalataya, anak tayo ni Abraham. So sabi nga niyan, tagapagmana, batay dun sa ipinangako kay Abraham. So what are the blessings of Abraham? Genesis 12:2. Sabi ng Panginoon kay Abraham, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you the families of the earth shall be blessed. Yun number 1 pa lang na pangako kay Abraham, bombastic na to. Kasi double impossible yung kalalagayan ni Abraham. They were advanced in years, matanda na sila. And Sarah was barren. Biruin mo, Tagalog, napakatanda. Hindi na mag-aanak. Hindi pa yon, baog pa si Sarah. And yet, ang sabi, I will make you a great nation. Question, what are the impossibilities in your personal life? Ano imposible? Yung mga imposible sa buhay natin, hindi ho siguro sa pamilya ko. Tingnan mo si Abraham. Diba? Hindi ho yata sa panahon na to, tingnan mo si Abraham. Ano pa yung mga impossibilities? Ano yung mga kumahon sa atin na ito lang eh. Diba anong term ngayon? Okay na to. Hindi! Bombastic promise. I will make you a great nation. Double or so many impossibilities. And yet it happened. Mula kay Abraham, lahi. If it was not, enough, one time, sabi ng Panginoon kay Abraham, look at the stars in the sky. May picture message pa. Kayo, anong picture message nyo? Parang na kayo magbasa. Bible. O kaya gusto nyo yung children's books pa rin. Picture Bible. Look at the stars in the sky. Look at the sand on the shore. Ang dami. Anong ibig sabihin yan? Yan yung mga sagot ng Panginoon sa impossibilities ng buhay mo. Binasag ng Panginoon kung ano meron si Abraham. Sa inyo, ano yung hinahanda nyo? At ibinibigay nyo sa Panginoon para basagin mo nga ito, Lord. Ano pangako sa Kanya? 7 yan. Sa ibang commentaries, sabi nga yan, 7 blessings. Sa iba, 3 blessings. Protection, fertility, spiritual blessing. Sobrang dami. I will make your name great. This talks about reputation. Hindi ka na ngayon anak ni Aling Tali. Diba? Hindi ka na basta ganyan. Hindi na ikaw yung kapitbahay ni Isko. Sino ka? Siya yung Christian. Diba? Siya yung Kristiyano dyan. Ano kailangan mo? May kilala ako mananampalataya. Siya yung nagtuturo sa mga bata. Siya yung nag-aalaga. Hallelujah. Ano yung reputation mo? Siya yung nagluluto para sa church. Ano yung reputation mo? Siya yung helps sa church. Siya yung nagpapaawit sa church. Siya yung nasa multimedia sa church. Siya yung nasa PowerPoint sa church. Siya yung gumigitara sa church. Ano yung reputation mo? Na meron siyang binigay ang Panginoon sa kanya at ibinabalik niya para pakinabangan ng iba. They are the buildings in the church.
You know, they are the parts of the body of Christ. Yun yung reputation natin. Hallelujah. God is good. So in Romans 8, verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? You know, while I was meditating on this, Jesus is the proof. Tingnan nga natin, ginawa ko ba yung PowerPoint? Malamang butas-butas na rin yun. Next slide. Ay, hindi. Wala. So, balik natin sa Romans 8. Romans 8, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? So, Jesus is the proof. God did the greatest thing, and it's Jesus. And Jesus brought with Him all the other things. Hallelujah. Dala niya na. Ang iniisip natin, kasi ganito ka na, hindi na para sa yan. No. You know, dahil meron kang Panginoong Jesucristo, dala-dala niya lahat yan. God did not spare Him, but sabi nga niya, along with Him, graciously give us all things. Along with Him. When Jesus came, He brought heaven with Him. Dala niya lahat para sa atin. Amen? Dala niya yung solusyon para sa sakit. Tinanggal niya yung sumpa. Kinuha niya yung solusyon para doon sa generational curse. Binayaran niya yung sumpa. Yung kawalan, yung mga nangyayari sa pamilya mo, tinanggal niya yun. Tinanggal niya lahat yun. Yung limited yung isipan natin, tinanggal niya yun. Dala niya yung salita niya. Speaking life to us. Diba? He who did not spare His own Son, but gave Him up for all of us. For us all. Sa atin. Hindi dun sa napipiling mga tao, pero para sa atin lahat. Para sa atin lahat yan. Amen? So take your place in receiving. Dati may mga biruan di ba? Nung nagsabog ang Panginoon ng kagandahan, nasa labas ka. Di ba maganda? Nakakatuwa, di ba? Yes po, di ba? Nung nagsabog ang Panginoon ng Panginoong Jesus at lahat ng kaloob, nasan ka? Andun! Nakasalo! Amen? Tinitingnan ko yung picture message, tinitingnan ko yung book, tinitingnan ko kung ano yung binigay sa akin. Amen? Because He wants you to have it. It must be very special. Because you are very special to Him. So, God will freely and generously give you everything that you need. Plus more. For other people. Plus more for your family. Plus more for your country. Hallelujah. So, your Father generously provides everything for you. You know, yung hindi siya corning tatay. Kaya nga pag sinabi, Abba Father, you know, Daddy God. It's intimate, it's personal. You are trusting Him. You are reliant on His goodness, on His love, on His mercy. You know, you are reliant on His precious plans and purposes for you. Tanggalin mo na yung mga plano mo. Ito yung plano ko eh. Bakit ba hindi nagwo-work? Kasi hindi yan ang plano ng Panginoon sa'yo eh. Buksan mo yung utak mo, buksan mo yung puso mo, Lord, ano ba? Holy Spirit, lead me and guide me. Amen? So instead of worrying about the future, what should our focus be? Kasi pag nag-worry ka, di ba? Instead of having faith, worry. Focus. Butas na naman. Psalm 37:4. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Ano yung dinidelight mo? Your relationship with Him. Ano yung dinidelight mo? His character, His love. Diba? His preeminence in your life. Yun yung force na kung paano niya kinapture. You delight in that, na alam mo na parang walang mangyayari sa'yo. And yet, there was God. Hallelujah. In the midst of your problems, God is there. Delight yourself in that. Hallelujah. Ikagalak mo to, you know. This talks about the importance of finding joy and satisfaction in your personal relationship with God.
Alam niyo, nung bago ko mananampalataya, yung after 15 years na walang nangyari, no, na paulit-ulit ako, yung talaga alam ko na talaga na, yung talaga iniiwan ko na yung mga kaibigan ko, alam ko na kasi alam ko na talagang yung dati, uwi akong alas 4, alas 2, alas 12, hanggang sa hindi na nila ako niyayaya, no, asar na sila sa akin. Yung alam mo na may ginagawa ang Panginoon sa'yo. Stay with it. You know, be pregnant with it. Yun ang iniisip ko lang dati, sabi ko, Lord, anong gusto mo? Kasi alam ko hindi ako worth eh. And yet, you know, minahal ako ng Panginoon. So, sa atin, this talks about the importance of finding joy and satisfaction in the presence, in the character, and in the promises of God. You know, dapat meron kayong divine connection ng Word of God. You know, ngayon, hindi lang physical book eh. Meron na sa phone. Merong audio. Meron pang mga apps. It's everywhere. Use it. You know? Feast on it. You know, let it consume you. Kesa makonsume ka ng mundo. Let the Word of God, His presence, His character, the relationship that you have consume you. When one's delight is truly in the Lord, their desires will naturally align with His will. Excuse me. You know, hindi yung desires of your heart, hindi to personal wishes, but those that are in harmony with God's character and plans. You know, ang dami kong plano dati. Simple lang naman. Gusto ko maging super milyonarya. Diba? Sino ba sa inyong hindi? Diba? Parang nung na-born again ako, anong sabi niya na plano mo? Sabi ko, plano ko kumita. You know, kasi plano ko, gusto ko kunin lahat ng kamag-anak ko dun sa negosyo namin at dalhin kung ano man yung magiging. Pero hindi yun ang plano ng Panginoon eh. No, mas maganda ang plano ng Panginoon. You know, tinrain niya ako. You know, yung time na nandun ako sa church, nag-enjoy ako. Grabe, natuto ako. And you know, kaya nga sa sobrang enjoy ko, you know, I pray the same for everyone. Na hindi naman sa church, wherever, na talagang you would be surrounded with the finest people. You know, kasi yung mga tao doon, you know, they already passed away, yung mga medyo may edad. Wow! Talagang nakakamangha sila, nakakatuwa sila. Yung talagang, ang sarap maging kapamilya. Ganon din tayo dito. You know, we are in a journey, in a spiritual journey. Let's just, you know, enjoy God, enjoy each other. So, sa atin, heart transformation occurs when one's delight is reflective of God's desires. Alam mong nabago na yung puso mo. Kung ang mga ninanais mo ay kaalyado sa ninanais ng Panginoon sa iyo. So in the New Testament, Jesus speaks to this alignment in John 15 verse 7. Sabi niya ganyan, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. You know, God is not a genie. Si Jesus hindi siya genie, parang hingin natin. No, in alignment. You know, yung remaining in Him, this is the concept of, you know, being a branch to a vine. Dahil tayo ay nananahan sa Kanya, tayo yung mga sanga niya na naghahawak lang ng mga prutas niya. Sa atin din, you know, habang tayo ay nasa vine, we are very healthy. Amen? Makita naman natin yung status natin pag parang gano'n na tayo, humpak tayo, parang naligaw, you know, na-distract, balik sa vine. Hayaan natin, Panginoon. Diba? So this is not saying that, you know, God will change to accommodate us. Rather, this is a statement that we will change because we are in union with God. Lahat na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo is already in union with God. Yung journey na lang natin, yung everyday natin. How are we going to live our lives? Are we going to live our lives, you know, having in our hearts that there is a sure provider for us of everything, comprehensive, lahat-lahat na, that we are not to worry, but we are just to trust Him, you know, be expectant.
You know, He is able to give exceedingly abundantly, more than we can ever think or even pray for. Higit pa. Amen? Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Let's just raise our hands to God. Lord, you are amazing. You are so wonderful. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat na minahal mo kami nung hindi pa kami kaibig-ibig. At Lord, every day of our lives, Lord God, salamat that your eyes are upon us, Panginoon. Supplying every need, Lord God, guiding us, Lord, comforting us, Panginoon. Salamat na ikaw ang gabay ng aming buhay, Lord God, that whatever we have, Lord God, binabalik namin sa iyo. Whatever we have, Lord God, Lord, you have a say to everything. Lord, maraming salamat. Lord, we thank you for our families. Salamat sa mga pamilya namin. Lord, they are good. Lord, and Lord, salamat sa lahat ng good things, that lahat ng good things, Lord God, draw us closer to you. Salamat, Panginoon. Na Lord, minumulat mo ang aming mga puso sa iyong layunin, minumulat mo ang aming mga puso, Panginoon, bilang mga eredera ng lahat ng iyong yaman dito sa lupa at sa langit. Lord, thank you, Father God, that ikaw, Panginoon, ang personal naming Ama. Thank you, Jesus. You are our Savior. Thank you for your word. Hallelujah. Your word is alive. Thank you, Holy Spirit, na you are our comforter, you are our guide. Lord, salamat, Panginoon, sa church na to. Lord, salamat sa bansang Pilipinas. Lord, thank you that ikaw, Panginoon, ang namamahala sa bansang ito, sa mga nanunungkulan sa bansang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. When I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. Lord, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do.